Heto na naman tayo ngayon at kailangan natin ma-check yung ating mga pinakawalang inahing manok. So ngayon, iisa-isay natin yung puno sa ating likod bahay. Titingnan natin kung ilan ba yung mga manok natin na dumadapo malapit dito sa ating bahay. Yan nga ay una nakita natin yung ating lemon. At dyan nga pala, pagpasensya nyo na dahil yung ating ginagamit na flashlight ay mahina lang. Kaya medyo madilim. At kita naman natin kapag pinaslatan natin yung ating mga manok sa taas ng puno. At yun nga, may pangalawa tayo nakita doon sa dapuan. Sa ganyan kasi mga lods, mahirap natin hanapin yung ating mga alaga, lalo na kapag sa pinakamataas sila dumapo. Kasi ang tanim natin dyan na puno ng mangga ay mayroong mababa, mayroong mataas. At lalong-lalo na yung ating ginagamit na flashlight dyan ay hindi ganong kalakas para makita natin yung ibang mga manok sa taas ng puno. Kasi nga, chine-check natin yan kasi madalas yung ating mga inahing manok ay nakakain ng mga pataba na inilalagay dun sa mga tanim na gulay. Kaya minsan umuwi yung ating mga inahin ay pasuray-suray na. Yun, kahit ganun pa man, binibigyan pa rin natin ng mga panglunas yung ating mga nalasang manok. Pero talagang hindi na kinakaya at bumibigay na sila. Kaya wala tayong magagawa kundi tanggapin na lang kung ano nangyari sa ating inahin. Kasi nga, ang pagkakamali naman natin doon ay bitaw yung ating mga alagang inahin. At dyan nga, patuloy tayo naghahanap pa ng ating mga inahin kasi ang gala nating inahin ay nasa 5 piraso. Bukod pa dun sa mga 2 months old na ating mga binitawan. At dyan nga sa mababang puno, nakita natin yung sisiw pa na pinakawalan natin. Babae po yan. Yan. Sa mababa lang siya lumapo. Kaya mabilis natin siya makita. Yan po ay 2 puno pala yung tinitingnan natin dyan. At wala po tayong gano'ng nakikita mga bitaw natin na manok. Siguro sa ibang puno sila dumapo kasi yung ating ibang inahin dyan, dumadapo yan dyan sa taas ng bubong natin. Yan yung ating bantay sa likod. Napaka-alerto nyan. At wag kayong magkakamali dyan. Kasi nga kapag hindi nyo napansin yung aso ko dyan, sigurado bigla na lang kayong masasakmal yan. Kaya dyan natin tinali ang ating aso dahil sobrang tapang nga yan. Baka pag doon natin nilagay sa harap yan ay makadali yan. Yun ang iniiwasan natin. Dyan nga yung ating pinapares na manok ay napakarami na niyang itlog. Umabot na ng 16. Pero hanggang ngayon hindi pa rin siya naglilimlim. Ganon din yung unang paingitlog niya, umabot ng 30 piraso, pero dahil sa tagal niya maglimlim, nasisira na lang yung karamihan sa mga itlog niya. At kung titinan nyo yung ating mga bibistag natin dyan, talagang nagigilas na sila. Inilagay na natin sila sa lupa.
para yung katawan nila ay masanay na silang umapak at yung mga paa nila. Kasi kapag pinatagal natin ito sa kulungan, may tendensing magkaroon ng diferensya yung paa nila, magkaroon ng sakang, piki, dahil hindi sila gaano makakilos dun sa kulungan. At dyan sa lupa, sa mainit natin, na-exercise nila yung paa nila at nagiging maayos yung kanilang tindig habang lumalaki.